let's make a bonggang-bonggang noodle dish na perfect this coming Chinese New Year. So eto na, ihanda mo to para talagang for long life and swerteng-swerte ka all year round and the coming years. Let's cook salted egg noodles. Sa totoo lang, ito natikman ko sa Singapore. Parang instant lang ngayon sa parang karinderya lang. And may mga nabibili ding instant noodles nito. Pero 'di ba? Pabonggahin natin ngayon. So napakadali lang po nito. Turn on the flame. And then I have here butter. You can also use oil. So ito, lagyan natin ang ating butter dito. Ayan, butter sa ating pan. And then meron ako ditong salted eggs. You can use the powder. Pero me, recently, mas gusto ko talagang gamitin yung tunay na salted egg. And actually, mas accessible pa kasi minsan, ang hirap maghanap ng powder. So I have here 1, 2, 3, 4, 8 na salted egg yolks. And meron din akong 1, 2, 3, 5 na buo na itlog na maalat. What I'm going to do, i-mash mo lang po yan. Ganyan lang. Oh. Diyan na din mismo sa kawali. I-mash mo na dyan. Bakit ko sinasama yung puti? Kasi masarap. Sa totoo lang, masarap. So, meron akong pure na yolks. Meron din naman akong hinaluan ko ng white. Isasama mo talaga yan sa gisa. Okay na yan. You don't want it super mashed. Kasi, kaya din gusto kong gumagamit ng real salted eggs over the, the powder. Kasi, mas nafe-feel mo. Ayan look how golden is that. Perfect na perfect yan. Ay handa sa Chinese New Year. And then I put some garlic. So, you just saute this. Igisa mo lang until it's aromatic. And then as you can see, I have another pan here. Magpa-pan fry lang ako ng shrimps. Kasi yun yung isasama natin dito. Pwede din naman isama mo na sa pansit mo later on. Pero mas feel ko pag pinan-fry ko muna siya. So when I pan-fry it, may konting butter. Ayan. Ganito yung gusto mo. Lutuin mo lang ng konti. Igisa mo ng konti para na-develop mo yung, na-enhance mo yung flavor ng salted egg. And also the color. Huwag mo lang tutustahin kasi pag natusta mo yan, ang nangyayari is medyo parang pumapait. Curry leaves from my garden. Pwede ka din gumamit ng dried curry leaves. Walang curry leaves, basil as an alternative. And this is just water. I'm going to put 2 cups of water muna. Luto tayo ng shrimps dito. So, eto na yung salted egg broth mo. Pwede mo nang tikman yan. Good. Lagyan ko ng konting sugar. You might need to add a little bit of salt. And I have here some chili flakes. Kung gusto mo lang na spicy. Kung ayaw mo namang spicy, huwag mong lagyan. Salt and pepper your shrimps. Okay, pagka perfect na yung lasa nito,
Perfection na, konting asin pa. Pwede mo nang ilagay ang iyong Good Life Egg Noodles. So this is 400 grams. So I really love this kasi hindi katulad ng iba na parang mabilis malabog. This one, talagang restaurant quality ang kakalabasan ng iyong dish. Gusto ko kasi medyo nag-brown yung labas ng hipon ko. Kaya kahit pwede ko namang isama na lang dito, pinan-fry ko siya ng bukod. May nakaabang akong tubig doon because just in case, kailanganin kong dagdagan pa ng sauce to or broth. Okay na yung hipong ko. Oh, isa pang batch. Ay, gusto ko maraming hipon, di ba? Maglagay ka na din ng carrots. Optional po yan, pwedeng walang carrots. Gusto ko meron kasi di ba pag pansit, parang maganda yung may color. Lagay ko na lahat. And then I put more water. So makakapaglay ka ng mga 2 to 3 cups of water. Just adjust the seasoning. Kung medyo tumabang, dagdagan mo ng asin. You can also put patis. Okay, wag mong lalabugin to. Gusto mo yung parang al dente. May konti pang bite. Kaya naman, titikman ko. Matigas pa, may kaluluwa pa yung noodles. Pero ang sarap. Konti pang tubig. O, di ba? Akalain mo bang ang pansit canton mo na halos pare-pareho lasa, maa-upgrade mo ng ganito, di ba? Pag talaga nag-e-experiment tayo, maganda kasi yung nakakatikim tayo ng iba't ibang klaseng dishes from different places. So, nadidiscover natin na yung usual na mga niluluto pala natin, pwedeng-pwede natin i-enhance by just using basic ingredients na meron na tayo. Kagaya nito. Ayan, pag nakikita mong medyo parang nawawala na yung pagkakulot ng noodles. Pagkakulot talaga. Nagpa-straight na siya. Paluto na yan. Don't overcook it. But what I do is, palagi kong iniiwang basa yung noodles. Kasi di ba, habang lumalamig, nag-a-absorb pa siya ng, ayan, nag-a-absorb. Nasusunog ko na po ito. Hanggang na dyan. Nag-a-absorb pa siya ng liquid. Nahulog yung hipon. Oh. Teka, itong last batch ko. Dami ko naman nilutong hipon. Pang-ulam na din po yan. Para isang bukasan na lang ang gas. O, ayan. Sa palagay ko, titikman ko po ulit. Pinatay ko po yung apoy kasi ayaw ko ma-overcook ko siya. Ay, ang sarap. Konti pa. Medyo matigas-tigas pa yung noodles ko, pero nandun na. Malapit na. Huling banto pa ng tubig. At konting asin. Okay, this looks perfect to me. I'm going to turn off the flame. And then maglalagay lang ako ng spring onions. Pwede mo lagyan ng quail eggs to. Some shrimps. And then itotos ko lang. Ah! My gosh, look. Mahilig ka sa salted egg shrimps, tsaka sa pancit. Ito na yung combination for you. Okay. Ito na ang ating bonggang-bonggang salted egg noodles. Now, titikman ko. Look how festive is that. Isasaling ko pa yan sa serving plate, pero habang mainit, titikman ko na. I love how firm the noodles, para talagang
nasa Chinese restaurant ako. Well, of course, ang ginamit ko ay Good Life. So talagang trusted brand pagdating sa noodles at sa iba pang ingredients. Perfectly cooked yung hipon. Hindi siya overcooked. And you can feel yung caramelization niya kasi pinan-fry muna natin. Ang sarap. Bonggang-bongga. Super duper bongga. As in, nako, parang gusto ko tuloy magpa-party. Parang gusto ko maghanda. Parang gusto ko magluto ng hindi to and invite ko yung mga friends ko because it's super duper good. So to my friends, halika na. Happy Chinese New Year! Luto na nitong bonggang-bonggang salted egg noodles. And of course, kung allergic ka sa shrimps, you can always use other seafood or even chicken. Happy Chinese New Year and I'm going to see you all soon.